So yung team natin ay sa buwang ito ng October is discovering who God is from the book of Second Peter. Para makilala natin ng lubusan ng Diyos at ang ating pananampalataya ay hindi matinag. So, kumbaga kung tayo ay may klase ngayon sa isang seminary o Bible school, ang ating subject is about biblical theology. Ibig sabihin nun ay yung pagkakilala natin sa Diyos ay hinahango natin mula sa Bible. Katulad niyan, 2 Peter. Last Sunday ay tinalakay natin ang patungkol sa isa sa mga katangian ng Diyos na ang Diyos ay tapat. Our God is faithful. At yun ay ating binalangkas at nakita natin sa aklat ng 2 Pedro, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 11. Natutunan natin doon na ang Diyos ay tapat. Sapagkat sa simula pa lang sa verse 3, yung katapatan ng Diyos ay ipinahayag niya sa atin na ibinigay na sa atin ang lahat na kailangan natin sa buhay na ito. So, lahat ng bagay ay ipinagkaloob ng Diyos. Sabihin, inihanda ka na upang ikaw ay sumunod at lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Kaya, ikaw ay complete, sabi noong 2 Peter chapter 1. At ngayon naman ay from verse 12, na ating pag-aaralan hanggang verse 21, ang ikalawang paksa na ating pag-uusapan ay ang Diyos ay katotohanan. God is truth. Noong last Sunday, 2 Peter chapter 1, verses 1 to 11, God is faithful. Ngayon naman, from verse 12 hanggang from verse 21, God is truth. At ating basahin mula po sa Mabuting Balita, Biblia, ang nakasaad dito sa ating pong teksto. Ang sabi mula sa verse 12, kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kahit ako'y pumanaw na. Verse 16. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit, sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Verse 19, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman, na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan
ng Espiritu Santo. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa niya ng atin pong teksto na i-expound ko sa inyo sa umagang ito. May binanggit na katotohanan sa panimula ng sinabi ni Apostol Pedro, na kung saan ay binanggit po niya doon, mga kapatid, na kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. Yan ang kanyang panimula na sinabi sa verse 12. Ngayon, ano ang katotohanan na iyon na binanggit dito sa talatang ito ng verse 12? Ang katotohanang binabanggit diyan ay patungkol sa kapangyarihan at pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ano ba yung ipinahayag niyang katotohanan? Pagdating ng verse 16, ang sabi, ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung katotohanang ipinahayag dito ni Apostol Pedro. At ayon kay Pedro, sa binasa natin, ay may dalawang bagay na nagpapatunay na ito ay isang katotohanan. Ano ang nagpapatunay? Una, ang personal niyang karanasan. Sa mababasa natin yan, balikan natin ni 2 Pedro 1, talatang 16 hanggang talatang 17. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na kata lamang ng tao. Anong sabi? Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Verse 17. Jump tayo doon. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. So yung katotohanang ipinahayag ni Apostol San Pedro patungkol sa kapangyarihan at pagbabalik muli ng ating Panginoong Hesukristo ay pinatutunayan ng kanilang personal na experience. Saan nangyari yan? Kailan naganap yan na nasaksihan niya ng kanyang sariling mata ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang ipinahayag at itinuro sa mga tao? Yan ay makikita natin sa Mateo 17, talatang 1 hanggang 8. Ito po yung experience ni Apostol San Pedro and the rest of the disciples. Ang sabi ng Mateo 17, talatang 1, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagniningning sa kaputian ang kanyang damit. Wow, parang Ajax, ha? Okay, verse 3. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Verse 5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig, ito yung binabanggit din niyang tinig, na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Verse 6. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. So dito, kapatid, ay ipinahayag sa atin yung experience na yon, na yung ibinabahagi niya ay bunga ng kanyang karanasan. Ganun din dapat tayo. Tumulad tayo kay Apostol Pedro.
na tayo rin ay dapat nagbabahagi ng katotohanan batay sa na-experience natin with the Lord Jesus Christ. Yung mga patotoo ng Panginoon sa buhay natin, ay hindi natin dapat ito itinatago. Yan ay katotohanan na kailangang malaman ng maraming tao. Katulad kanina, binasa natin, di ba, sabi ni Apostol Pedro, ay ibinahagi ko sa inyo ang katotohanan. Itinuro ko sa inyo ito, at ito yung tinanggap at naging matatag kayo rito. Pero kinakailangan ko pa rin sariwain ang katotohanan iyan, na kailangan yung parating maririnig sa akin ang katotohanan iyon. At yung katotohanan iyon, sabi ng verse 16, ay patungkol sa kapangyarihan at patungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. At isa sa mga pinapatotoo niya rito na ito'y totoo ay ang personal niyang experience. Kaya tayo, may mga personal experiences tayo, hindi dapat itinatago lamang natin yun sa sarili natin. Dapat, kapatid, ibinabahagi natin sa ibang tao yun. Ipinarana sa iyo yun ng Panginoon upang ma-share mo sa iba. Hindi ka dapat maging timid, hindi ka dapat nahihiya, natatakot, magsalita patungkol sa karanasan mo sa Panginoon. O nakita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Katulad ni Apostol Pedro, nakita niya ang kaluwalhatian ni Kristo. Ito, kapatid, ang kanyang muka, ang muka ni Jesus Christ, ay nagliwanag na parang sikat ng araw. Sino sa inyo nakakatitig sa sikat ng araw? Sinubukan ko yan, kaya lang nagdidilim, pagkatapos nagdidilim ng paningin ko. Di ba? Hindi tayo makatitig sa sikat ng araw. Ganun yung muka ni Christ. Tapos yung damit ni Christ, parang ito ay nilabhan sa Ajax. Puting-puti. Ang damit niya nagbago, naging isang busilak na puti. Sabi nga, nakakasilaw na puti din. Hindi ho ba? Parang patalas na sa Ajax, nakakasilaw na puti. So, ibinahagi niya yun. Yun ay vision. Amen? Na naibabahagi. Parang si Cherry. Parang si Sister Cherry noon. Nung unang-unang umatin siya ng prayer meeting, nakita niya, puno na nag-aapoy. Ba para siyang si Moses? Di ba? Ang Diyos nagpahayag kay Moses sa pamamagitan ng isang punong kahoy na pandak, pero nag-aapoy siya at hindi nasusunog. Yun yung na-share ni Cherry. Sabi ko sa kanya, sulat mo, sister, bigay mo sa akin. Kasi bakit? Kasi isang patotoo yun ng Diyos eh. At hindi dapat inililingid sa kaalaman ng iba yun. Ibinabahagi mo. Mga bagay na nakikita mo na hindi nakikita ng ibang tao. O kaya na-experience mo at nararanasan mo o naririnig mo, kapatid, na patotoo ng Diyos sa iyong buhay. At ayon din kay Pedro, may ikalawang bagay pa na nagpapatunay ng katotohanan iyon. Ang ikalawa ay ang salita ng Diyos. Hindi lamang experience ang nagpapatotoo patungkol sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, kundi pati ang salita ng Diyos. Ang sabi ng ikalawang Pedro 1:19, kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala na ipinahayag ng mga propeta. So, yung si Jesus Christ, na-experience niya na nagbagong anyo. Akala niya, ordinaryong tao lang si Jesus. Akala niya, tao lang si Jesus. Yung pala, ang tunay palang identity ni Jesus ay hindi isang ordinaryong tao, kundi Diyos. Sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian nito. At yun pala mga nabasa niya patungkol sa hula ng mga propeta sa matandang tipan about the Messiah. Sa Hebrew ng Savior ay Messiah. Sa Greek ay Christ. So, maraming mga inihula sa matandang tipan patungkol kay Jesus na lilitaw. At yan ay hinihintay ng mga Hudyo, ang kanilang tagapagligtas, ang pag-asa. At ang sabi nito, makakabuti na ito'y pag-ukulan nyo ng pansin
sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman. So, ibig sabihin dito, yung propesiya patungkol sa pagdating ng Mesaya o ng Christ o ng Savior ay inihayag ito sa matandang tipan na nagbibigay ng pag-asa kasi para siyang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa mga tao hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Grabe, para bagang si Francisco Balagtas ang nagsasalita. Di ba? No? Yung mga description na yun ni Apostol San Pedro. Samantalang si Apostol San Pedro, hindi naman nakapag-aral yan. Pero bakit ang mga pananalita niya ay mukhang makata? Parang mukhang may lahian ata ni Balagtas ito. Di ba? Kasi sabi niya rito tulad ang ipinahayag ng mga propeta patungkol sa tagapagligtas ay tulad ng isang ilaw sa kadiliman. Sabihin, nagbibigay ito ng pag-asa sa buhay ng tao. So, yan po mga kapatid, yung salita po ng Diyos. At ano ang sabi kapatid? Ipinahayag ni Pedro na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Yung kapahayagan patungkol sa paglitaw ni Kristo sa matandang tipan, hindi porke modern na tayo ngayon ay hindi na po, wala nang relevance yun pong salita ng Diyos. Hindi po, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Sa ikalawang Pedro 1:12 hanggang talatang 15, balikan natin ang talatang ito, sabagat dito sa talatang ito ay ipinapahayag sa atin na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago, maging sa pagtanda ng isang tao o pag namatay na si Pedro, nagbago na ang salita ng Diyos. Hindi po. Kahit siya'y mamatay, mananatili pa rin ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Ang sabi, kaya kahit alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap. Ano yung katotohanan ng tinanggap nila? Si Jesus ay Diyos. Kasi nakita niya yung kaluwalhatian ni Kristo At matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. No? Gusto niyang sariwain, muling igunita, muling ibalik sa isipan. Yun ang gusto ni Apostol Pedro doon sa mga taong naaralan niya patungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. Una ang patunay, nakita ko ang kanyang kaluwalhatian. Nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag ang kanyang mukha katulad ng matinding sikat ng araw. At ang kanyang damit ay talaga namang nakakasilaw na puti sa kaputian. Tapos kausap niya si Moses at si Elijah. Yun ang sabi rito. So yun yung katotohanan. At gusto niyang sariwain ito. Ibig sabihin, gusto niyang balik-balikan sa isipan ng mga tao yung naibahagi niyang karanasang yun. Verse 14, alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito. So ibig sabihin, alam niyang malapit na siyang mamatay. At verse 15, kaya gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito. Ano yon? Yung mga kanyang ipinangaral na salita ng Diyos na kahit ako'y pumanaw na. So pumanaw na si San Pedro, pero hindi nanghuhulugan, pumanaw na rin at wala na rin kabuluhan yung katotohanan ng kanyang itinurot, ipinahayag base sa kanyang karanasan at base sa inihula ng matandang tipan patungkol sa paglitaw ng Kristo o ng Mesaya. Intindihan niyo po ba yan? Ang katotohanang sinasabi ni Pedro ay yung nakita niya ang tunay na kapangyarihan ni Jesus Christ. Nakita niya ito sa bundok na nagbagong anyo at nagliwanag na parang araw ang mukha at nagniningning sa kaputian ang kanyang damit.
Anong kahulugan nun? Ibig sabihin, para sa mga taong umatin ngayon na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, tanggapin mo ang katotohanan ito. Si Jesus ay Diyos. Yes, totoo, tao siya. Kasi naging katawang tao nga eh. Pero siya rin ay Diyos. At yan ang ipinipreach ni Apostol San Pedro sa mga sinusulatan niya. Kung kayo man ay nadoktrinahan na si Jesus ay tao lang at hindi Diyos, itakwil nyo yan, mga bagay na yan. Sapagkat pinapatotoo ni Apostol Pedro, una, si Jesus ay Diyos, sapagkat nakita niya ng kanyang dalawang mata. At narinig niya ang tinig ni Abba Father, na ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Si Jesus nariyan, may nagsalita dito sa ulap, ang Father. Pinapatotoo na may Trinity. Amen po ba? Na si Jesus, hindi ang Ama. At ang Ama, hindi si Jesus. Pero iisang Diyos sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya dito pa lang sa 2 Peter, ay meron na po tayong nakikitang theology, pag-aaral patungkol sa Diyos. Sino ba ang Diyos? At nakita din natin, mga kapatid, na ipinapahayag at ipinangangaral ni San Pedro ang katotohanan na si Jesus ay hindi isang ordinaryong tao. Kaya pag meron pong lalapit sa inyo, kakatok sa bahay, at sasabihin, aaralan kayo, at tinanong nyo anong relihiyon nila, kapatid, huwag nyo nang papasukin sa bahay, isara na ninyo ang inyong pinto. Bakit? Sapagkat sapat na matutunan mo na si Jesus ay Diyos. Siya'y tao at Diyos. Kaya sa isang katawan, dalawang persona ang nakatira. Isang katawang tao at isang Diyos. Yan po ay isang malaking hiwaga. Amen. Kaya nawa, kapatid, ay huwag kami makabalita na marami sa inyo ay umanib sa isang iglesia na ang paniniwala na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos. Sapagkat dito, kapatid, ay pinapahayag sa atin ang katotohanang ipinahayag. At sinasabi na kahit patay na siya, sinong siya? Si Pedro. Ay maalala pa rin nila yung ipinangaral niya na si Jesus Christ ay Diyos na tagapagligtas na muling babalik. Wala namang binabanggit doon sa Mateo 17, kung babalikan nyo, yung experience nila sa bundok, di ba? Wala namang nakalagay doon na pinag-usapan ni Moses, ni Elijah, at ni Jesus ang kanyang muling pagbabalik. Pero bakit binabanggit ni Pedro? Nakita niya ang kapangyarihan ni Kristo at ang kanyang muling pagbabalik. Ano kaya ibig sabihin nun? So, narinig nila yung conversation ni Jesus kay Moses at kay Elijah na si Jesus ay muling babalik. So, kahit patay na si Pedro, hindi pa rin nagbabago ang salita ng Diyos patungkol kay Jesus Christ. Ang salita ng Diyos ay tapat at hindi kumukupas kahit mag-iba o magbago ang panahon. Kahit tumanda na yung katabi mong yan, puro puti na ang buhok niyan, amen? Ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailan paman. Sa unang Pedro 1:24 hanggang 25, ito ang sinasabi ni Pedro mismo. Ayon sa kasulatan, Biblia ang tinutukoy niya, matandang tipan. Ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Tignan mong katabi mo. Yan, ang sabi, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan o lahat niyang ganda. Di ba? Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ito ang salita patungkol sa magandang balita. Ipinangaral nga ni Pedro yung magandang balita, yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Si Jesus ay Diyos. At si Jesus ay muling babalik. Yun po yung katotohanan yun.
At yung pangangaral na yun, ang sabi, ang tao ay lilipas, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. O pwedeng burahin sa isip ng mga taong naniniwala na si Jesus ay Diyos. Sa pamagitan ng pagtuturo ng maraming mga taong ito, na may isang pangalan ng sekta na ang paniniwala, si Jesus ay tao lang. Pero hindi mabubura sa Biblia, sa salita ng Diyos, na si Jesus ay Diyos. Pero pwedeng mabura sa isipan ng tao yun. Pero mananatili pa rin ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos o ang Biblia ay sinasabi dito ay hindi nanggaling sa sariling isipan ng tao. Yes, nasulat ang Biblia o ang salita ng Diyos. Pero hindi nanggaling yan sa sariling isipan ng mga taong sumulat. Kundi galing mismo sa Diyos. Ang Diyos mismo ang nanguna sa mga mahigit 40 writers ng Old and New Testament Bible po natin. At ang sabi dito, ang salita ng Diyos o ang Biblia ay hindi nanggaling sa sariling isipan, kundi galing sa Diyos. Bakit? Dahil ito ay pinatunayan una ng karanasan mismo. Kung ano ang nabasa ni Pedro patungkol sa Mesaya o tagapagligtas na darating mula sa matandang tipan, ay nasaksihan niya ang kapangyarihan ni Jesus bilang Mesaya. Okay? Sabi nga niya, ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi namin ibinatay sa mga alamat na kata lamang ng tao yung kanyang pangangaral. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Siya yung tinatawag na eyewitness ng patungkol sa pagkadiyos ni Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Ang salita ng Diyos ay mauunawaan lamang sa pamagitan ng Espiritu Santo. Okay? Unang salita ng Diyos, kapatid, ito po ay tunay na ating maaasahan, ito'y totoo. Ngayon, ang sumunod naman ang salita ng Diyos o ang Biblia ay maintindihan lang ng tao sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya kung wala kang Espiritu ng Diyos, kahit anong basa mo sa Bible, hindi mo siya maunawaan, hindi mo siya maintindihan. Ano ang sabi ng 2 Pedro 1, talatang 20 hanggang 21? Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Bakit binabanggit ang propesiya? Patungkol sa prophecy about the Messiah, about the Lord Jesus Christ. Verse 21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Lalo na po sa matandang tipan, sinulat ng mga prophets yan. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo as they were moved and carried along by the Holy Spirit. Sila po, kapatid, ang mga nagsipagsulat ng Biblia o ng salita ng Diyos. Kaya kung ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos, hindi kayang i-interpret yan ng sinumang tao. Maliban ang Holy Spirit ay sumasa Kanya. Kaya nga binigay sa atin ng Holy Spirit upang maunawaan mo ang binabasa mong salita ng Diyos. At dito, nakita natin na ang Diyos ay katotohanan. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang Diyos ay katotohanan. Sapagkat ang sabi nga, di ba, ibinahagi ko sa inyo ang katotohanan. Tapos 2 bagay ang kanyang pinatunayan. Una, karanasan. 2, salita ng Diyos. So, ibig sabihin ng salita ng Diyos ay katotohanan. Dahil salita ng Diyos yun, ang Diyos ay katotohanan. At ang mundo ay puno ng kasinungalingan. Ang mundo po ay puno ng kasinungalingan.
Ito kailangan wag mong kalilimutan. Maraming mga bagay ang hindi totoo sa mundong ito. Naniniwala ka ba doon? Dito sa lupa ay maraming mga bagay ang hindi totoo. Ano-ano ang mga hindi totoo na ito, kapatid? Maraming nagsisinungaling. Maraming nanlilinlang. Maraming tao nagpapanggap o nagpapakita ng mabuti sa labas pero masama ang loob. Masaya ang mukha sa panlabas pero malungkot ang loob. Yan po'y pagkukunwari. Kamusta ka na? Eto, masaya pero deep inside. Wala, malungkot ang malungkot yun. Kaya paglagpas mo, simangot. Pag tingin mo sa kanya, pag bumaling ang mata ng tao sa iba, pag humingiti pagka napapatingin sa kanya, pero pagka hindi na, balik uli sa lungkot. Yan po ay kasinungalingan. At makikita din ito sa mga balitang fake news. Naglipa na ngayon ang mga fake news. Amen? Makikita din ito sa pandaraya sa negosyo, pandaraya sa kontrata sa gobyerno. Amen? Kaya nga may corruption na nangyayari dahil ang mundo ay puno ng kasinungalingan. Ganon din sa politika. Kahit huli na, gusto pang lumusot. Di ba? Kahit may mga evidence na, gusto pa rin lumusot. At maraming produkto ang hindi totoo. Dahil dyan, marami ang nadadaya. Marami ngayong buhok, hindi totoo. Amen? Nadaya ako dyan. Ikausap akong isang tao. Sabi ko sa kanya, Brad, kasi ito kalbo ito eh. Itong pastor ito, kalbo, talaga walang buhok to. Ito yung tao, pag nagsiseminar pa tayo ng UBI, ini-invite ko na nagtuturo. Kalbo siya. Nakita na ng mga ibang umaattend ng Universal Basic Income dito yung tao eh. Walang buhok yun. Eh, noong umating kami ni Pastora Isabel ng isang workshop kung paano gagamitin ang Maharlika Crypto. Kasi malapit na pong gamitin eh, sa November. Eh, nakaupo siya doon. Lumapit ako sa kanya. Bumulong ako sa kanya, Brad, nagkabuhok ka. Tapos lumapit si Pastora Isabel, sabi sa kanya, ano ba sabi mo, sweetheart? Ayaw kang magkamali eh. Naalala mo ba sinabi mo? Alika dito, para marinig ka ng madlang Pilipino. Alika, nanonood siya ngayon. Alika. Alika. Yan. Bigyan mo yung mikropono. Ano sabi mo sa kanya? Huwag kong bagitin ng pangalan, ha? Praise. Pastor lang. Pastor ka mo. Praise. Tinanong ko lang, Pastor, totoo po yung buhok nyo kasi dati wala kayong buhok. Tapos sinabi po niya na, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Oh. Hindi piluka. Kundi yan ay, ang tawag doon, sweetheart, ini-implant. Kaya hindi lahat ng nakikita mo sa mundong ito ay totoo. Tanungin mo katabi mo, totoo ba yung buhok mo? At pati ipin, huwag tayong maniwala. Maraming ipin, hindi totoo. Tanungin mo katabi mo, yung bang ipin mo ay totoo? O postiso? Marami din akong kilala, ang pilik mata ay hindi rin totoo. Ang daming hindi totoo sa mundong ito. Di ba? Pati kilay, hindi rin totoo. Pilik mata, kilay. Tanungin mo katabi mo, yung bang kilay mo, totoo ba yan? Ha? Baka ginuguhitan mo lang yan. Pati pagiging lalaki o babae, hindi rin totoo. Nakita mo, laki-laki ng katawan, machong-macho. Pero hindi pa na totoong lalaki. Pag nagsalita na, hello, yung ganun. Boses babae. Di ba? At yung babae naman, wow, habang-haba pa ng kanyang suot. Pero nung magsalita, lalaking lalaki. So may mga ganun. Kaya dito nakita natin, kapatid, ito ang sabi, ang mundo ay puno ng kasinungalingan.
Maraming mga bagay tayong nakikita na hindi pala totoo. Alam niyo po, ang sistema rin ng mundong ito ay malayo sa katotohanan ng Diyos. Ang mga idols o ribulto ay hindi rin totoo. Dahil hindi naman talaga sila Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Pag Espiritu ang Diyos, hindi siya nakikita. Hindi siya nalilimitahan ng lugar at ng oras dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Yan kasinungalingan din yan. Ang mga ribulto na nakikita natin. Kaya kung meron man dito na sumasamba pa rin sa mga ribulto, ikaw kapatid ay naniniwala sa kasinungalingan ng sistema ng mundo. At marami mga ginagawang mali ang tama at ang tama ay ginagawang mali. Tama ba ako? Malaki ba tama ako? Ha? Totoo po yan eh. Maraming tao yung mali, ginagawa nilang tama, at yung tama, ginagawa nilang mali. Malaki ba ang tama mo? O tama ako? Amen? Yun, salamat sa Diyos. Kaya kung puno ng kasinungalingan ang mundo, sa Diyos lang natin matatagpuan ang katotohanan. Amen? Ang lahat ng katotohanan ay nagmumula sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya mismo ang katotohanan. Ang Diyos natin na sinasamba ay hindi peking Diyos. Siya'y totoo. Sa 1:14, talatang 6, next slide mo na yan, kapatid. Tapos na yan. Huwag mo nang patamaan pa iba dyan. John 14:6, ano ang sabi? Sabi ni Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Anong ibig sabihin yan? Ayan, nakasulat dyan. Ang tunay na kaalaman, karunungan at katuwiran ay makikita at matatagpuan lamang sa Diyos. Ang katotohanan ng Diyos lamang ang hindi nagbabago at laging tama. Tama po ba? Malaki ba tama natin? Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Sabagat sa Diyos lamang mismo matatagpuan ang katotohanan. Siya mismo ang katotohanan. At ang katotohanan ng Diyos ay nakikita sa kanyang salita o sa Biblia. Saan mo makikita ang katotohanan ng Diyos? Sa Biblia o sa kanyang salita. 1:17, talatang 17. Sinabi ni Jesus sa kanyang panalangin sa Ama, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Yung katotohanan pala, yung salita pala ng Diyos, nagpapabanal pala yan sa isang tao. Gusto mong ikaw ay maging banal sa harapan ng Diyos? Basahin mo ang Biblia. Basahin mo ang katotohanan. Anong sabi ni Jesucristo? Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So ang salita ng Diyos o ang Biblia, ang tunay na sukatan ng tama at mali. Nagdedebate kayo kung ano ang tama at mali, kunin nyo ang Bible at hanapin nyo doon ang katotohanan. At malalaman ninyo na yung opinion mo pala ay mali. Sapagkat maliwanag ang salita ng Diyos o ang Biblia, ang tunay na sukatan ng tama at mali, ang sukatan ng totoo at hindi totoo. Hindi ang opinion ng tao, hindi ang uso ng mundo, kundi ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang katotohanan. Amen po ba? Kaya ang Biblia ang batayan kung totoo ang isang bagay. Ang katotohanan din ng Diyos ay nagbabago ng buhay at nagpapalaya sa kasalanan at mula sa impluensya ng masamang espiritu. Kung nais mo kapatid na makaranas ka ng bagong buhay at makaranas kang makalaya sa kasalanan at mula sa impluensya ng masamang espiritu, tanggapin mo ang katotohanan na salita ng Diyos. 1:8:32. Ano ang sabi? Basahin po natin sabay-sabay.
1, 2, 3. At inyong Yes, paano mo mararanasan na mabago ang buhay mo? Mag-umpisa kang magbasa at mag-umpisa kang kilalanin ang mga totoo mula sa Biblia. Ang sabi, una, inyong makikilala ang katotohanan. Hindi mo naman makikilala ang katotohanan sa Bible kung hindi mo muna binabasa. Kaya basahin mo ang Biblia at ang sabi, pag nakilala mo na ang katotohanan, yung katotohanang nakita mo sa Bible ang magpapalaya sa iyo. Kaya ang katotohanan ng Diyos hindi lang nagbibigay ng kaalaman sa isang tao. Ito rin ay kapangyarihan ng Diyos na nagpapalaya sa isang tao. Maraming mga taong kinasangkapan ng Diyos nung kanilang kapanahunan. Grabe, citywide revival. Nationwide revival. Sabi ko, ano kaya ang sekreto ng mga taong ito? Pero nang pag-aralan ko ang kanilang talambuhay, halos iisa lang ang karanasan nila. Walang taong nag-share sa kanila para sila maligtas, makakilala kay Jesus Christ, mabago ang buhay nila. Kundi personal lang na pagbabasa ng Bible. Isa dan, kapatid, ay si Count Zinzendorf. At the age of 7 years old, isang Moravian, yung batang yun, 7 years old, natuto na siya magbasa ng Bible. At sa kanyang pagbabasa, tumungo ang mata niya sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Napasubsob yung 7-year-old na si Count Zinzendorf. At nag-iiyak at tinanggap niya si Jesus Christ. From that 7 years old boy, hanggang siya nagbinata at naging isang adult na bago ang kanyang buhay at naging isang mangangaral ng salita ng Diyos. Nagkaroon ng tinatawag ng Moravian Revival at ginamit yung batang iyon. Na na-convert siya sa pamagitan lamang ng personal niyang pagbabasa ng Bible. At ikalawa, kapatid, ay si Martin Luther. Si Martin Luther ay isang profesor sa Wittenberg Church. Sapagkat doon sa Wittenberg Church sa Germany, ay meron po silang Bible School. Wittenberg Bible School nila. Tagapagturo po siya. Binigyan siya ng assignment at ang assignment niyang ituturo sa kanyang Bible School is the Book of Romans. At pinag-aralan niyang personal ang Book of Romans. Pagdating sa Romans 1:16 to 17, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Sabi ng verse 17, the just, as it is written, the just shall live by faith. Naintindihan niya yung verse na yun. At nag-iiyak siya doon sa kanyang maliit na room na yun. At doon niya kinilala na ang gospel, ang mabuting balita patungkol kay Jesus, ang makapagliligtas sa kanya. Kasi although siya may pinag-aralan, nag-doctor po siya in philosophy, no? At naging isang kilalang professor siya at magaling sa theology, pero wala siyang personal experience of salvation. Wala siyang peace of mind. Marami siyang kaalaman sa Bible, pero wala siyang peace of mind. Kung tatanungin daw siya, pag namatay siya, saan siya pupunta, di daw niya alam. So, sa makatuwid, ang daming alam niya, pero yung kaalamang yun, hindi nagbigay ng kaligtasan sa kanya. Until na-encounter niya ang Book of Romans, personal yun. Walang nagdidictate, walang nagtuturo, walang nagpipid sa kanya. Personal niyang binabasa, naintindihan niya, para may bumubulong sa kanyang kahulugan. Maliligtas ka sa pamagitan lamang ng faith. Hindi yung ginagawa mong works. Kasi gusto niya talaga magkaroon ng peace of mind para sa kanyang salvation. Kahit anong buti na ginagawa niya, kahit wala, kulang Tapos lahat ng penance ginawa niya, lahat ng itinuturo doon sa nakagisnan niyang relihiyon, wala Sabi niya, hindi pa rin ako makasumpong ng tunay na peace of mind. At yung
kapayapaan din sa heart until he read Romans 1:16 to 17. Tapos, ito mo ikalawa, siya rin ang ginamit ng Diyos upang magsimula ng tinatawag na Protestant religion. Siya ang pinagmula ng Protestant religion. Marami ang lumabas sa Roman Catholicism at nagtayo ng iba't ibang Protestant religion dahil sa kanya. Karoon ng revival. Ibinalik ang tunay na aral, ang tawag ay justification by faith, na ang tao ay maliligtas lang sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Period. Yun po eh. Faith kay Christ. Oh. Tapos, ang ikatlong kinasangkapan ng Diyos, ginamit nito sa revival sa England, na-save ang monarchical form of government sa England dahil sa mamang ito. Sino siya? Si John Wesley. Paano na-convert si John Wesley? John Wesley was a priest. He was an Anglican priest. He was involved with the Church of England. Nagmi-mission siya. Pinadala siya ng Anglican Church dito sa Amerika para i-convert ang mga American Indians. Nung nandoon na siya, sumulat siya ng kanyang diary, sabi niya, I'm here to convert the American Indians, but who can convert me? Kasi mismo sa sarili niya, alam niya hindi siya saved. Kasi wala rin siyang peace. Wala siya yung peace that transcends all understanding. Wala siya nun eh. Wala siyang assurance na kung siya'y mamatay, pupunta ba siya sa langit? Alam niyo po, kung kayo mismo sa sarili ninyo, wala kayong katiyakan kung pupunta ang kaluluwa niyo sa langit, hindi ka pa saved. Kasi ang tunay na saved, you have an assurance that when you die, you'll go to paradise. Yun po eh. Saved ka nun. Kasi may faith ka eh. Eh wala nga. Pero nagtuturo siya, nangangaral. Tapos, eto, pumunta siya sa Aldersgate Street, dito po sa London. May pa-seminar para sa mga katulad niyang priest. He was a priest and yet he was unconverted. He was not saved. Nung nakaupo siya ngayon, bigla po kamo may nagbasa ng Bible at tapos lahat ng Bible na meron sila, pinabuklat. At binasa ang Romans 1:16 to 17. Mismong siya nung basahin niya yun, parang first time niyang basahin, kung ano yung dumating na wisdom kay Martin Luther, yun din ang dumating kay John Wesley. Umiyak si John Wesley. Sabi niya, yung hinahanap kong paraan para ako maligtas, nakita ko sa Romans 1:16 to 17. It's by faith in Christ. Ako'y pala yung masasave. At that moment, he surrendered his life to Jesus Christ. At nagprofess siya ng pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus. At yun na ang simula na ginamit siya ng Diyos upang ang England ay makaranas ng nationwide revival. And up to now, yung history na yun ay nakatala na nasave ang monarchical form of government. Kaya ngayon sino ngayon ang hari sa England? Di ba, namatay na si Queen Elizabeth eh. Tapos namatay din yung asawa ni Queen Elizabeth. Ang sumunod, yung naging asawa ni Lady Diana. Pangalan? Si King Charles. Di ba? Ang susunod yon yung panganay ng mga anak na King Charles pag namatay si King Charles. Pero ang France, may king pa ba sa France? Wala po. Sa Europe, wala na pong hari dun. Kasi during that time, before the outbreak of the England revival, meron pong pag-aaklas na nangyayari po sa iba't ibang pong European countries against the monarchical form of government. Sa France, pinatay nila si King Louis. Lahat po ng mga may royal blood sa France, pinatay nila. Kaya yung tawag ay French Revolution. Basahin niyo po yun. Apakaganda pong story yun. Tapos sa ibang mga bansa rin. Ngayon, nagkakaroon na rin po ng agitation dito sa England. Nagkakaroon na rin po ng walang kapayapaan sa England. Mukhang namumuuna ang tinatawag na rebellion against the monarchy. Pero nagkaroon ng revival sa England.
nawala ang rebellion sa England. Up to now, ang patotoo na talagang nakaranas sila ng revival, existing pa rin ang monarchical form of government sa England. Dahil sa isang mamang ginamit ng Diyos na sa pamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos, ginibap niya pati ang pagsamba sa mga rebulto. Kasi si John Wesley, priest siya dati, ginibap niya yun na bago ang kanyang buhay. At siya ay nangaral ng salita ng Diyos with power and with deep conviction. So yan po. Kaya ang salita ng Diyos ay napaka-importante sa buhay ng bawat mananampalataya. Okay? Ang katotohanan ng Diyos ay hindi lang nagbibigay ng kaalaman, kundi ito rin ay kapangyarihan ng Diyos na nagpapalaya. Amen, mga kapatid? Up next natin, kapag natagpuan natin ang katotohanan sa Diyos, napapalaya tayo mula sa kasalanan, mula sa kasinungalingan, at mula sa kadiliman ng mundo. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan at ang Diyos ay katotohanan. Amen, mga kapatid? Kaya nakita ko, mga kapatid, mahalagang ating isapuso ang mga bagay na ating napakinggan. Ang Diyos ay katotohanan. Walang kasinungalingan sa Kanya. Pwedeng sa isang tao, ang daming kasinungalingan. Una, hindi totoo yung buhok, hindi totoo yung ipin, hindi totoo ang kilay, hindi totoo ang pilikmata. Di ba? Tapos hindi pa totoo ang kanyang talagang kasarian. Di ba? Lalaki ang katawan, puso naman ang babae. Pusong babae naman. Yung isa naman ay babae ang katawan, pusong lalaki naman. Ang daming hindi totoo ngayon. Pakitanong nga sa katabi mo, ikaw ba totoo ka ba? Totoo ka na ba? Ha? Amen, mga kapatid? Ayan. Huwag niyong kalilimutan ang lahat ng yan. Kaya ngayon, nakilala na ninyo. Sino ang Diyos? Ang Diyos ay katotohanan. Kaya, yun ang Diyos natin, kaya mabuhay tayo sa totoo. Amen? Sige, tayong lahat ay tumayo. At tayo ay pumikit sandali at ako'y sandaling mananalangin at mamaya wag po muna kayong uuwi. Meron lang kayong groupings, no? Mga 5 to 10 minutes lang to. Abba, Father, salamat po sa iyong mga salita na amin pong napakinggan sa umagang ito. Basbasan at pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa kanila. Ngayon ay natutunan namin na ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. At ang salita niya ang nagpapahayag ng patungkol sa katotohanan. Tulungan mo po kami na makalaya kami sa lahat ng kasinungalingan ng mundong ito. Sa lahat ng mga pandaraya, idinadalangin ko po sa inyo yung ipinahayag kong katotohanan. Nawa ito ay sumilay sa kanilang madilim na puso. Magkaroon ng liwanag sa kadiliman ng kanilang isipan. At dalangin ko nga po sa iyo, Abba Father. Tanggapin nila ang katotohanan na kanilang narinig. Ang inyo pong salita ay nagpapahayag at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Salamat po. Ang katotohanan po ninyo ay may kapangyarihan na magpalaya sa amin mula sa mga kasinungalingan na amin pong naranasan sa aming buhay. Pinupuri ka namin sa umagang ito. Niluluwalhati ka namin at pinasasalamatan sa mga narinig naming katotohanan ito. Through the book of 2 Peter ay nakilala po namin kayo. Last Sunday, nakilala po namin kayo na kayo ang Diyos na matapat.
At ngayon naman nakilala namin kayo na kayo ang Diyos ng katotohanan. Salamat po at maingat ko po na iniaalay sa iyo ang aking puso, ang aking pag-iisip. Mabuhay po kami sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige, kumuha kayo ng